Yes, Lord. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoong Hesus. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa mga kapatid nating nanonood sa ating Facebook Live. So, patuloy nating papurihan ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito. Bigyan nga natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Yes, Lord God. Patuloy namin, Lord, na inilalapit sa iyo ang oras na ito, Panginoon. Patuloy tayo magbasa ng kanyang salita sa Salmo 144. Purihin ang Panginoon na aking batong kanlungan, siya na nagsasanay sa akin sa pakikipaglaban. Siya ang aking Diyos na mapagmahal at matibay na kanlungan. Siya ang kumakanlong sa akin, kaya sa kanya ako humihingi ng kalinga. Ipinasakop niya sa akin ng mga bansa. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon sa oras na to. At patuloy tayong magpalinis sa Kanya sa oras na to, Lord God. Patuloy namin, Lord, na nilalapit, Lord God, ang aming mga buhay at ang aming mga puso sa iyo, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Yes, Father God. Patuloy kami, Lord, na nagpapalinis, Panginoon, sa iyo. Bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso, Panginoon, para maabot namin, Lord God, ang iyong kaharian, Panginoon. Patuloy namin, Lord, na nilalapit, Lord God, ang Sunday service na ito, Panginoon. Ang pagpapala mo sa bawat isa, Lord God. Gayon din sa iyong salita na sinabi, Lord, na ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming kasama, Panginoon. Patuloy namin, Lord, na inilalapit sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Ang aming mga pinagdadaanan, Panginoon, ay hindi lingid sa iyong kaalaman, Panginoon. At ikaw lang, Lord, ang patuloy na magtataguyod at magbe-bless sa bawat isang naandito, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pangungusap mo sa buhay namin, Lord God. At patuloy mo kaming gamitin, Lord God, para mapapurihan at maitaas ang iyong pangalan. Lord, sa oras na to, patuloy mo kaming samahan sa pagpupuri at sa pakikinig ng iyong salita, Lord God. Ang iyong banal na Espiritu ang aming inaanyayahan, Panginoon, sa oras na ito, na siyang patuloy na kumilos, Lord God, sa lugar na ito, sa bansang ito at sa mundo, Panginoon. Ang iyong kapangyarihan lamang ang makikita, Panginoon. Patuloy namin, Lord, na inilalapit sa iyo ang lahat-lahat, Lord God. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at ang aming pasasalamat sa matamis sa pangalan ng ating Panginoon. Isang malakas na palakpak po ulit sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kaya
di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, taas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, taas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah! O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y tataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos,
sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Magaling ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, Diyos. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Magaling ka, maliwanag ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Yes, Lord. Tanging sandigan, yes, Lord God. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Minsan pa hindi ka nagbabago, Panginoon. Yes, Lord God. Diyos ka sa amin, O Diyos. tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin.
Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Kinain ka sa Buhay ko, minsan pa hindi ka nagbabago. di nagbabago. Diyos ka sa amin. Mo church. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Liwanag ka sa buhay ko. Minsan pa hindi ka nagbabago, patuloy kang umawit sa Panginoon. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay. Hallelujah. Dakilain ka sa buhay ko, Panginoon. Patuloy nating ihayag ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Hallelujah. Yes, oh Lord God Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos. Hayaan natin ang ating mga labi kasama ang ating mga puso na magpuri, magumabaw ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Karapat-dapat ka sa aming papuri at pagsamba, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, Panginoon, ikaw ang aming tanging sandigan, Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. O Ama naming Diyos, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kinikilala namin ang iyong kadakilaan at iyong kapangyarihan, O Diyos, sa aming mga buhay. Narito, Panginoon, kami, iyong mga anak. Itinutulog, Panginoon, sa inyo ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, na magsilbing liwanag, Panginoon, sa gitna ng kadiliman ng mundong ito. Gamitin mo, Panginoon, O Diyos, ang bawat isa sa amin upang maging pagpapala, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, sa lugar na ito, ngunit sa bawat lugar na naaabot, Panginoon. At napapanood, Panginoon, O Diyos, ang broadcast na ito, Lord God. Nagpapasalamat po, Panginoon, kami. At patuloy namin, O Diyos, binibigyan kami ng oportunidad, Panginoon, upang patuloy na magsama-sama na sa gitna, Panginoon, O Diyos, ng pandemyang ito, Lord God, ay nagkakaisa ang aming mga puso, Panginoon. Nagkakaisa ang aming mga damdaming, Panginoon, na Ikaw ay papurihan at itaas sa lugar na ito.
Walang bagay na nalilingid, Panginoon, sa iyong harapan. Nalalaman mo ang lahat ng bagay, O Diyos, paging sa aming mga buhay. Nakikita mo, Panginoon, O Diyos, ang aming mga kasakitan. Nakikita mo, Panginoon, O Diyos, ang kalagayan ng aming mga puso, Panginoon. At kaya, Panginoon, kung may nakikita ka, Panginoon, O Diyos, na karumihan, nakikita mong kalungkutan, Panginoon, nakikita mong kasakitan, O Diyos, isinusuko namin ang lahat ng bagay sa inyo, Lord God, sapagkat, Panginoon, walang iba na maaari makatugon sa aming mga pangangailangan, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ng aming Diyos na siyang lumikha, Panginoon, ng langit at lupa ng mundong ito. Maging, Panginoon, ang buhay na ito, O Diyos. Pinagkatiwalaan mo, Panginoon, kami na mabuhay, O Diyos, upang maging pagpapala, Panginoon, at hindi lamang para sa aming mga sarili. Ngunit patuloy nga po, Panginoon, O Diyos, na kami yung tinatawag mo upang maging pagpapala sa iba. Kaya po, Panginoon, O God, maraming salamat po, Panginoon, O Diyos. At naging sa iglesyang ito, Lord God, ano man, Panginoon, ang aming hinaharap, Panginoon, O Diyos, gaano man, Panginoon, kabigat ang aming mga suliranin, ang aming problema, Panginoon, patuloy po, Panginoon, O Diyos, na kami ay magpupuri at patuloy na ipagpapatuloy, O Diyos, ang gawain upang mabigyan ka ng kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po, Panginoon, maging sa bayang ito, Panginoon, Lord God. Nalalaman mo, Panginoon, O Diyos, ang kaguluhan, Panginoon. Ngunit patuloy po, Panginoon, kaming nagtitiwala na Ikaw ay malayang kumikilos, Panginoon, sa bayang ito. Hindi lamang po, Panginoon, sa karamdamang pisikal na aming nararanasan at maging sa buong mundo. Ngunit sa karamdamang politikal, Panginoon, O Diyos, ay nakikita mo ang lahat ng bagay. Nagtitiwala kami, Panginoon, na mayroon kang inaayos, Panginoon, O Diyos, sa aming pamahalaan. Patuloy po, Panginoon, O Diyos, na bilang kami, O Diyos, ay isa sa mamamayan ng bayang ito. Maaring sa aming sarili ay wala kaming magagawa. Ngunit may kapangyarihan ng pananalangin at pagdulog, Panginoon, sa inyo upang itaas ang bayang ito sa iyong harapan. Pinagkakatiwala namin, O Diyos, ang lahat ng namumuno, Panginoon, sa aming gobyerno, mula sa aming presidente, Panginoon, Lord God, sa lahat ng mga sangay, Panginoon, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, O God, kayo po ang malayang kumilos, Panginoon, upang maayos sa pamahalaan ng bayang ito, Lord God. At maging hanggang sa bawat mga barangay, Panginoon, O God, ay tunay nga aabutin mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Patuloy na bibigyan, Panginoon, ng katalinuhan upang patuloy, O Diyos, na maglingkod, Panginoon, sa pinagkatiwalang bayan mo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na mayroon kaming Diyos. Mayroon kaming Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga ginagamit mo upang patuloy, O Diyos, na kami ay tumayo upang lumaban, Panginoon, sa pandemyang ito, Lord God. Salamat sa mga frontliners, Lord God. Salamat po, Panginoon, O Diyos, sa bawat mga anak mo na patuloy, O God, na kumikilos upang maging patuloy, O God, na maayos ang karamdaman ng bayang ito, O God. Maraming salamat, O God. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O God. At maging, Panginoon, O Diyos, patuloy naming nilalapit, Panginoon, sa inyo
ang bawat mga anak mo, ang bawat miyembro ng iglesyang ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, O God, sa patuloy na pagpapala na ibinubuhos mo, Panginoon, O Diyos, sa bawat pamilya, sa bawat mga individual na patuloy, O God, na ginagamit mo, O Diyos. Patuloy, O Diyos, anumang, Panginoon, o kanilang pangangailangan, maaari sila'y nasa panig ng karamdaman. Nandun, Panginoon, O Diyos, na patuloy na nagtitiwala ng katugunan, kanagalingan, Panginoon. Kayo po, Panginoon, O Diyos, ang umabot, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal at makapangyarihang kamay, Panginoon, Lord God, ay walang imposible sa iyo, Lord God. Kiniklaim namin, Panginoon, na kagalingan, Panginoon, para sa aming mga kapatid na tunay nga po, Panginoon, nandoon sa panig ng karamdaman, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ibubuhos mo ang pagpapala, ang biyaya na kagalingan, O God. Maging sa lahat, Panginoon, Lord God, na naaabot, Panginoon, O Diyos. Ay tunay nga po, Panginoon, Lord God, aming hiling, Panginoon, saan man dako, saan mang lugar, Panginoon, maaari sila'y nasa kanilang mga tahanan, maaari sila'y nasa kanilang mga trabaho, Lord God, ang pagpapala mo, O Diyos, ay patuloy na ibubuhos mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy mo silang bibigyan ng lakas, Panginoon, Lord God, lakas na pisikal, lakas na espiritual, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang hamon ng mundong ito, Lord God, na anumang pagsubok, Panginoon, ikaw ay mananatiling Diyos, Panginoon. Ikaw ay mananatiling Diyos. Ano man, Panginoon, ang mangyari, Panginoon, Lord God, kayo ang patuloy na aming pupurihin at sasambahin at dadakilain, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang bawat isa ay tinawag mo upang maging pagpapala, Panginoon, Lord God, upang maging tagumpay, Panginoon, O Diyos, sa hamon ng buhay. Purihin at dakilang mong pangalan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, sapagkat ito ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat nga po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Muli po isang magandang umaga sa ating lahat. Sa lahat po ng present dito po sa loob ng church at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating pong live streaming. Nawa po ay madama nating lahat ang presensya ng ating Panginoon. Ano po? So, sa umaga pong ito ay talakayin po natin yung tinatawag na knowing God's will. No? Knowing God's will. Sa mga matagal nang mananampalataya, no, at talagang kabisado na nila yung God's will sa kanilang buhay, gawin po nating review itong pag-aaral na ito. Ano po? Sa mga hindi pa masyadong kabisado yung God's will, no, sa kanilang buhay at paminsan-minsan medyo nagkakaroon pa tayo ng doubt sa ating sarili kung ano ba talaga ang God's will, ay nawa po malaman natin talaga sa oras na ito. Ano po? So as Christians, you should not miss God's will for your life. No? Dapat po bilang mananampalataya, talagang hindi natin ma-miss yung will ng Diyos sa ating buhay. Ano ba talaga? No? So dapat kung tayo ay talagang Kristiyano, dapat alam po natin. It would be very difficult to be out of God's will if you are living for His glory. No? Tandaan po natin kapag tayo po ay nabubuhay para po sa kaluwalhatian ng ating Diyos, hindi po tayo mawawala, no, sa Kanyang will. Sabi po sa aklat ng Proverbs 19:21. Proverbs 19:21. Many plans occupy the mind of a man, but the Lord's purposes will prevail. No? So marami daw plano ang nasa utak ng isang tao, no? Pero yung pong kalooban ng Diyos ang siyang mananatili
at matutupad. So, meron pong tanong dito, what are the 7 keywords in understanding God's Word? Meron pong 7 keywords in understanding God's will. Unang-una po dyan, yung tinatawag nating salvation. Bago po natin malaman ang will ng Diyos sa ating buhay, dapat kasama tayo sa mga ligtas. So this means becoming a member of God's family. So God leads His people. Paano po tayo nagiging membro ng pamilya ng Diyos? We become a member of God's family through salvation in Christ. Yan lamang po. By faith, through salvation in Christ. Wala na pong iba. No? Sabi nga niya, siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. So sa Kanya po lamang. Sabi po sa Efeso 2:8 hanggang 9, for by such grace you have been saved through faith. This does not come from you, it is the gift of God. Sa 9, and not the result of actions, to put a stop to all boasting. So malinaw na malinaw po rito. No? Tayo po'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya. Nauna po yung biyaya, no? Yung grace, bago po yung pananampalataya na galing din naman sa Diyos. Ano? So para wala daw magmapuri, walang magmalaki sa kanyang sarili, hindi daw ito resulta ng ating sariling aksyon. No? It is not a result of actions to put a stop to all boasting. And then sa John 10:27, ang sabi ng Panginoong Hesus, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. So malinaw po dito mga kapatid, ang lahat po ng tao na ligtas ay nakarinig ng tinig ng ating Diyos. No? Narinig po natin yan sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang salita. At dahil sa pangangaral ng Kanyang salita, nakilala natin ng salitang ito ay galing sa ating Panginoong Hesus. At tayo ay sumunod. So yan po ang unang-una. No? Salvation, we must be saved in order to know God's will. Number 2, dapat may tinatawag tayong revelation. Kapahayagan ng salita ng Diyos. Word of God. Revelation of the Word of God. No. So how God guides His people? Of course, through His Word. 2 Timothy 2:15. Ano po sinasabi dyan? Do your best to present yourself to God as an approved worker who has nothing to be ashamed of, handling the word of truth with precision. Paano daw natin i-handle yung salita ng katotohanan? With precision. At sabi niya sa 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Tayo po ay talagang trinitrain para maging mabuting anak ng Diyos. Ano? So lahat po ng salita ng Diyos ay galing sa Diyos at nakakatulong po ito sa pagtuturo, sa pagpapatotoo, sa correction, at training in righteousness. Bakit daw? Sa 17, ang sabi po dyan, so that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good action. So, lahat po ng tao ng Diyos ay makumpleto yung kanyang training. At tayo ay talagang maging equipped for every good action or works. No? So, dapat tayo po ay talagang fully equipped sa paggawa ng tama galing sa Panginoon. Sa Luke 11:28, but He said, rather, how blessed are those who hear God's word. Hindi po tumigil doon. Ang sabi, and
obey it. So hindi po sapat na tayo ay nakikinig lamang sa salita ng Diyos. Ang kasunod niyan, dapat tayo ay sumunod, no? And obey it. Ikatlo po, dapat po meron tayong tinatawag na submission or obedience in the Word of God. Ito po ang ebidensya na tayo ay talagang ligtas. If we are obeying the Word of God, this is the evidence of salvation. 2 Corinthians 5:17, ang sabi po dyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So meron pong pagbabago, no? The moment that we submit our lives to God, sa umpisa, na isinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas, nakikita na po yung ebidensya. Ano? Sabi niyan, He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Ang unang-una pong nawawala sa buhay ng isang tao, kung siya po ay naghandog ng kanyang buhay sa ating Panginoon, ay yung mga masasamang gawi o masasamang bisyo. Ano? Yun po ang unang-unang nawawala. Gaya ng sinabi niya kay yung lumapit sa kanya ng gabi na isang Pariseo, you must be born again, sabi niya. So pag ikaw ay pinanganak na muli, you are a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So sabi po sa Efeso 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So tayo po dapat ay lumalakad sa mga mabubuting gawa. Ito po ay bunga ng atin pong kaligtasan. Hindi po ito ang dahilan para tayo ay maligtas. No? Yung iba po kasi, ginagawa nilang dahilan ang paggawa ng mabuti para sila'y maligtas. Sa atin po, ang paggawa ng mabuti ay bunga na ng ating kaligtasan. No? Hindi po tayo ay para maligtas pa, kundi ligtas na tayo, kaya tayo gumagawa ng mabuti sapagkat ito ay bunga na ng ating kaligtasan. No? So we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. At sabi niya sa John 14:15, if you love me, ano daw ang ating gagawin para maipakita na mahal natin siya? You will keep my commandments. So parang sinasabi niya, you should obey all my commandments if you really love me. At sabi niya sa Colossians 3:12, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Ano daw po ang dapat nakikita sa atin as chosen ones? Holiness, compassionate hearts, mahabaging puso. Tayo ay talagang compassionate. Kabaitan, humility, pagpapakumbaba, meekness, kababaang loob, and patience. Dapat matyaga tayo. Di ba pag tayo ay merong kamag-anak o mahal sa buhay na na-hospital, maliban lang kung COVID, hindi pwedeng bantayan pag COVID eh. Pero pag ibang karamdaman, hindi ba tayo ay nagtsatsaga? Minsan wala tayong tulog ng ilang araw, Pinagtsatsagaan nating bantayan yung ating mahal sa buhay na mayroong karamdaman. So kasama po yan sa dapat nakikita sa isang anak ng Diyos. Submission, obedience. At sabi niya sa Santiago 1:27, religion that is pure and undefiled before God, the Father, is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. So dapat daw nakikita na tayo ay mahabagin
sa mga taong kapuspalad, no? Sa mga orphans, sa mga ulila, sa mga babaeng balo, sa kanilang kahirapan, no? At dapat ihiwalay natin ang ating sarili sa mundo. Unstained from the world. Do not conform to this world. Matthew 7:21. Sabi diyan, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." No. Ano pong sinasabi diyan? Hindi lang yung mahilig magsabi na Diyos, Diyos ko, o mahilig magbanggit ng kung ano-ano tungkol sa Diyos, ang papasok sa kaharian ng Diyos. Pero, sino ang papasok? Yung sumusunod sa kanyang kalooban. No? Isaiah 50:10, ano po sabi diyan? "Who among you fears the Lord and obeys the voice of His servant? Let him who walks in darkness and has no light trust in the name of the Lord and rely in His God." No? Sino daw ang may takot sa Panginoon? Siya daw ay magtiwala sa Diyos. Ano ho? At magtiwala sa kanyang Diyos. Trust in the name of the Lord and rely on His God. Sa Daniel 3:16, ito po yung kwento tungkol kay Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Kung tayo po ay familiar dito, yung hari po ay nagtayo ng isang Diyos-Diyosan, no? Ginto, napakalaking statwa na gawa sa ginto. No? At dineclare niya, ang lahat ng tao, pag narinig niya yung music, no? May music pa ay kinakailangan kayo ay sumamba dito sa aking itinayong napakalaking estatwang ito. At ang lahat ng hindi sasamba at mahuhuli ay itatapon saan? Sa oven na napakainit, no? In fact, yung oven na yung pinainit ng 7 times. Makapitong ulit. Grabe, no? Grabe ang init nun. At meron ngang mga galit kay Meshach, Shadrach, at Abednego. At sila ay isinumbong sa hari. At ano ang sagot nila, Shadrach, Meshach, at Abednego sa hari? Sabi niya sa Daniel 3:16, "O Nebuchadnezzar, O King Nebuchadnezzar," sabi niya, "we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King." So sinagot po nila yung hari. Sabi nila, "Hari, kung ito talaga ang aming kapalaran sa iyong kamay, ay naniniwala kami na ililigtas kami ng aming Panginoon." Diyan sa napakainit na pugon na yan. Pero hindi po doon natapos ang kanilang sagot. Mayroon pang pasubali. Sa Daniel 3:18, sabi niya, "But if not, kung hindi man kami ililigtas ng aming Diyos, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up." Sabi niya, naniniwala kami na ililigtas kami ng Diyos. Subalit kung hindi man, no? Kung sakali, kalooban ng Diyos na hindi kami ligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan na iyong itinayo. Alam naman natin ang kwento, no? Nung sila ay inihulog dun sa pugon, yung mga sundalo na may dala-dala sa kanila namatay dahil sa init ng pugon. No? Nandun lang sila sa bukana. Namatay na sila sa init. Pero nung silipin ng hari, yung nandun sa loob ng pugon, sabi niya, "Hindi ba 3 lang yung inihulog natin? Bakit may nakikita akong 4? At yung isa ay parang anak ng Diyos." So sinamahan po sila ng Diyos doon. Sinamahan sila ng Panginoon doon sa loob. At hindi man lang sila nag-amoy usok. Ano po? Napansin nyo, pag may naninigarilyo, napalapit tayo, pati tayo nangangamoy usok. Pero sila, inihulog sa pugon, 7 times na napakainit.
Hindi po sila nag-amoy usok. Wala man lang, yung kanilang buhok, wala man lang nasunog, no? Kahit isang piraso. So, sila po ay iniligtas ng Diyos. Ano ho? So, Daniel 3:18. At ano-ano ba? What are some of God's commands para sa ating lahat? Ano ho? Sabi po dyan, be kind to one another. Ephesians 4:32. No? At sa 1 Thessalonians 5:15, see that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. Ano daw dapat ang pag-uugali ng isang mananampalataya? Pag ginawan ka ng masama, huwag mo siyang gagantihan ng masama din. Ano? Anong dapat nating ginagawa? Always seek. Gawan mo ng mabuti to one another and to everyone. No? Palagi nating sinusunod yung love your neighbor as yourself. At ang sabi sa Efeso 6:1-2, children, obey your parents in the Lord, for this is right. At sabi niya sa 2, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Pag sinunod daw natin ito, magkakaroon tayo ng mahabang buhay dito sa lupa. Ano? Number 4, dapat meron tayong dedication to God. Ang tanong, have you given your bodies to God? Ating bang talagang inihandog na yung ating mga katawan sa Diyos? Sabi po sa Romans 12:1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ihandog daw natin yung ating mga sarili na buhay, na sakripisyo, banal, at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ito daw ang talagang spiritual worship. So letter A, if you have done this, it will influence what you do with your time, finances, places you go, etc. No. So kayang-kaya na nating mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng lahat ng ating ginagawa, with our time, with our finances, with our health, no? Sa lahat ng ating pupuntahan. No? Napakalaki po ng influence kapag ang ating buhay ay alam natin nakahandog sa Panginoon. So everything we do will be for the glory of God. Letter B, if you gave your body to Christ, it is His. Kanya na po yung ating buhay pag inihandog natin sa Kanya. Therefore, He can do with it what He wants. So siya na po ang masusunod sa ating buhay, hindi na po tayo. Number 5, supplication. In other words, prayer. If you want to know God's will for your life, here it is. Now, 1 Thessalonians 5:16. Ano po sabi? Rejoice always. No? Palagi daw tayong maging masaya. Ayan. Hindi ko nakikita kung kayo ay masaya, mga kapatid. Ano? Kasi naka-cover. Naka-cover tayo. So if you gave your body to Christ, it is His. He can do with it what He wants. So Kanya na po ang ating buhay. Gawin niya yung nararapat, no? So rejoice always. 5:17, ano po sabi? Pray without ceasing. Walang tigil. Paano natin ito gagawin? Hindi naman yung palagi tayo nakaluhod, maghapon, ano? Hindi ho. Hindi ho ganun ang ibig sabihin yan. Whatever we do, pag ginawa natin for the glory of God, it is considered praying without ceasing. Ano? Kasi yung contact natin sa Kanya, hindi po nawawala. And then, 5:18. Anong sabi? Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Nasa 7 months na po tayo ng pandemic, at hindi po madali
ang ating pong mga nararanasan sa buhay. But, anong sabi? Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Alalahanin po natin, anumang hirap ang ating nararanasan, hindi niya tayo niiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Therefore, we can give thanks in all our circumstances. Pwede tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat kasama natin siya sa oras-oras ng ating buhay. At sabi niya sa number 6, separation from the world. Para malaman natin ang will ng Diyos sa buhay natin, we should separate ourselves from the world. Paano kaya natin gagawin yun? Ay narito tayo sa mundo. Medyo mahirap. Ano? Sabi niya sa Santiago 1:27, religion that is pure and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Do not conform to this world. Huwag tayong makiayon sa uso, sa mundo. Ano? Lalo na kung malinaw na ito ay laban sa salita ng Diyos. Yung diniscuss ni General Padua last time, no? Yung sabi niya, yung kinakasal na lalaki sa lalaki at babae sa babae. Yan po ang uso na sa mundo ngayon. Marami na pong mga bansa ang bumigay at tinatanggap na po nila ito. Pero malinaw na malinaw, ito po ay laban sa kalooban ng Diyos at laban sa salita ng Diyos. So, humiwalay po tayo sa mga bagay na ganito pagdating ng mga bagay na hiwalay sa salita ng Diyos at salungat. At sa 1 John 2:15, ang sabi po dito, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Tingnan po natin, napakalinaw. Huwag daw nating mahalin ang lahat ng nasa mundo, mga bagay-bagay sa mundo, at pagmahal mo siya, wala daw sa iyo ang pagmamahal ng Ama. At sa 16, for all that is in the world, the desires of the flesh, ito daw yung hindi natin dapat minamahal, the desires of the eyes and prides of life is not from the Father, but is from the world. Ano yung example ng lust of the flesh? Galatians 5:19, now the works of the flesh are evident, sexual immorality, impurity, sensuality. Galatians 5:20, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions. At sa 21, envy, drunkenness, orgies, the things like this I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So malinaw na malinaw po, kasama po dyan yung drunkenness, paglalasing. Yung iba ay dinadahilan yung payo ni Apostol Pablo kay Timothy. Sabi niya, uminom ka ng konting alak o konting wine. Sabi kay Timothy ni Apostol Pablo, sapagkat palaging masakit ang iyong tiyan. So pinapainom siya ng konting wine dahil meron siyang karamdaman sa tiyan. Kung gaano tayo umiinom, gaano karami pag gamot ang ating iniinom. No. Pag umiinom kayo ng cough syrup, gaano karami? Kutsara lang po, Kinukutsara. Yun po ang pag-inom ng gamot. Dinahilan nila yon para sila uminom ng marami. Hindi Ang payo ni Apostol Pablo, inumin niya yung wine as gamot. Hindi para siya ay malasing. So bawal pong maglasing. Sabi naman nila, hindi naman ako nalalasing wala pa akong nakitang umamin na siya lasing na. Pagdating sa mga Pinoy, walang umaamin niyan. Kahit na hindi na makalakad, hindi pa rin lasing. So yun po ang problema dyan. Sa Galatians 5:24, ang sabi po dyan, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh
with its passions and desires. So dapat daw kasama na sa pagkapako ni Jesus Christ sa krus. Ano ho? Yung ating katawang lupa. No? Symbolically. Ano ho? So Titus 2:12, ang sabi po diyan, sa 1 Timothy 2:9, likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire. Hindi naman po talaga pinagbabawal yung paggamit ng mga singsing, mga kwintas, Kaya lang, sabi po dito, they should adorn themselves with respectable apparel. Huwag tayong makikiuso sa mundo na sobra naman, ginagawang napakamahal yung tela. Na pag nagpagawa ng damit ko, konti ang ginagamit na tela. Konti na rin ang natatakpan. So yun po ang sinasabi po rito. They should adorn themselves with respectable apparel, with modesty and self-control. At sabi niya sa Titus 2:11, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. 12, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly life in the present age. So tayo daw ay tinitrain ng grasya ng Diyos para natin iwasan ang pagkawalang Diyos sa ating buhay. Yung mga passions sa mundo, dapat meron tayong self-control, tayo ay matuwid, at godly lives dito sa mundong present age. At sabi sa 13, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Yun po ang ating hinihintay. Malapit na siyang bumalik. Napakagulo na ng mundo. Kasama na po yan sa mga signs. Kasama na rin yung si Trump at yung kanyang misis nahawa sa COVID-19. Kasama na rin po yan sa mga signs na nangyayari. At sa 14, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession who are zealous for good works. Talaga daw, dapat masikap tayo sa paggawa ng kabutihan. Letter B, ano pa po? Lust of the eyes. Ano po yan? Worldly possessions. Hindi po masama ang magkaroon ng mga gamit sa buhay, dito sa mundo. Kaya lang, pagka yun ang inuuna natin, kaysa sa Diyos, hindi na po tama. Letter C, pride of life. Position. Kung tayo po ay naihalal bilang public servant, at dahil naman sa tayo ay Kristiyano, talagang ginagamit natin yung ating posisyon para makatulong sa maraming tao. Okay po yan. Pero pag tayo po ay tayo ay nando sa posisyon, tayo ay nagiging mayabang na at ginagamit na natin ang ating posisyon para maitaas ang ating sarili, yan po ay mali na sa harapan ng Diyos. At lastly, number 7, yung tinatawag na transformation. Dapat tayo ay magkaroon ng pagbabago na nakikita sa ating buhay. Romans 12:2, ito yung direktang sinasabi. Do not be conformed to this world. Huwag tayong maging gaya-gaya sa mundong ito. But be transformed. Dapat magbago tayo. By the renewal of your mind. Mabago ang ating isip. Hindi yung kung ano ang tanggap ng mundo, ay tanggap din natin. Pag ito ay salungat sa Diyos, dapat ay salungat din sa atin. By testing you may discern what is the will of God. So nakikita po natin mga kapatid kung ito ba ay pangmundo lang talaga o ito ay pang Diyos. So may test po yan. Nalalaman po natin, we will discern na nakikita natin dahil sa tulong ng Diyos at ng banal na Espiritu na nasa atin. What is the will of God? Nakikita natin. What is good
and acceptable and perfect. Sa harapan ng Diyos. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, both now and to the day of eternity. Amen. At Hebrews 5:14, but solid food is for the mature, for those who have their powers and discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. So, pag tayo po ay mature Christians na, kaya na nating tanggapin yung mga malalalim na salita ng Diyos. At kaya na nating sundin yung mga mabibigat na utos ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. So atin pong tingnan yung summary ng ating pong pinag-aralan ngayong umaga. Ang tanong, what are the 7 keywords in understanding God's Word? Unang-una, dapat meron tayong salvation. Kasama tayo sa mga ligtas. Number 2, revelation from the Word of God. Number 3, submission, obedience. This is the evidence of salvation. Number 4, dedication to God. Ang tanong, have you given your bodies to God? Number 5, supplication, prayer. If you want to know God's will for your life, here it is. Number 6, separation from the world. At number 7, life transformation. So para po sa ating conclusion, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at muli tayo po ay aawit at mananalangin sa ating Panginoon. Ito pong 7 susi, mga salitang susi, para maintindihan natin yung ibig ng Diyos sa ating buhay ay napakahalaga po. So nawa po ay talagang maalaala natin itong 7 mga salitang ito. At tuloy-tuloy na may apply natin sa ating buhay. At talagang masunod natin ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Ano man ang ninanais niya para sa bawat isa sa atin. As we continue to live in this world as sons and daughters of God. So, may the will of God be preserved in our lives as Christians. So to God be all the glory. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Nawa po, tunay na amin pong palaging maalaala sa lahat ng narito po sa loob ng church, physically, at sa lahat po ng nasa labas at patuloy na sumusubaybay dito po sa live streaming na ito. Nalahin ko po, Diyos, tunay na nabigyan sila ng joy sa pagkarinig, sa pag-aaral ng iyong salita. Nawa po manatili sa kanilang puso't isipan at higit sa lahat, patuloy na may sabuhay ang lahat ng ito. Nagtitiwala kami sa iyo, Diyos, sapagkat ikaw lamang ang makapagbibigay ng katuparan ng lahat ng ito sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Dito po ang aming samong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat po'y magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Diyos, iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito laging laan sa iyo.
So ngayon po ay first Sunday of October, no? Nasa ikalawang buwan na po tayo. Pwede po tayong umupo saglit. Nasa ikalawang buwan na po tayo ng Burr months, ano ho? 2 buwan na lang, tapos na naman ang ating 2020, no? Next year, 2021 na. So tayo po ay dadako sa tinatawag nating banal na hapunan. Ang procedure po natin ngayon, mga kapatid, ay ibibigay, i-distribute yung ostya at kasunod na po nun yung inumin, ano ho. At yung ating pong inumin ay nakalagay sa disposable na inumin, ano ho, inuman, para hindi na po siya ibabalik. Ano? So, i-dispose na po siya pagkatapos nating inumin. Isa pa rin po ito sa kaparaanan upang tayo ay makaiwas, no, sa hawahan sa tinatawag na COVID-19. Ano? So tayo po bilang isang iglesia ay sumusunod sa lahat po ng health protocols na pinatutupad po ng ating gobyerno. No? Sige po. Ang hapag ng Panginoon ay isang time team na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin ito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang malagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Maring pinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay nagbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin at humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang pagkakasala laban sa Diyos. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin upang muli ay aming alalahanin ang iyong naging kamatayan at pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Dalangin namin o Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasala laban sa iyo at gawin mo kaming karapat-dapat sa gawain ito. Purihin ka o Diyos, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Tayo po manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Patuloy namin, O God, na pinagpapasalamat ang iyong katawan na siyang nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga sala. Patuloy namin, O Diyos, inaalala ang iyong kabutihan at iyong kadakilaan at sa aming pagtanggap ng iyong katawan sa pamagitan ng tinapay na ito ay tunay nga, O God, na ito ay magbigay, Panginoon, O Diyos, ng kalakasan, Panginoon, sa amin. Purihin ka, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Banal at dakila namin Diyos,
at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa oras na ito. At muli ay namin ginugunita ang iyong pag-aalay ng dugo para sa aming kaligtasan. Maraming pong salamat, aming Ama, sa iyong paghuhugas ng dugo para sa aming kasalanan. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige po, sabay po nating hawakan yung ostya at saka yung inumin. Ang tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayuan. Itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayubay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Atin pong itaas ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Palain mo po ang ostyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo, na ang gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Taas po natin yung simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Nihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito,
pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po tayo. Tayo po ay manalangin muli. Nakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat o Diyos sa mga oras na ito na pinagkaloob mo sa amin upang muli ay amin pong alalahanin ang iyong naging kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Dalangin namin o Diyos, nawa po, gaano man katagal, tumagal ang pandemyang ito, Diyos, ay hindi ito magiging dahilan upang mapigil ang anumang ginagawa namin para sa iyo, Diyos, sa araw-araw ng aming buhay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito pong aming samtalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Magandang umaga po para sa atin lahat. Tunay po na nakapagpapala po sa atin sa umagang ito at sa lahat po ng mga nakikinig ng live streaming po sa kanilang tahanan. Hayaan niyo pong magdagdag po ako ng isa pang verse para po sa ating lahat. Ito po ay tungkol sa Micah chapter 7, verse 7. Sa English po, "But me, I'm not giving up. I'm sticking around to see what God will do. I'm waiting for God to make things right. I'm counting on God to listen to me." Ano po? Tunay po talaga kasama po sa ating pang-araw-araw na buhay ay ang paghihintay. Ano po? Doon po talaga natetest po ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasama po ng ating prayer ang patience ng paghihintay. Kasi po sa buhay po natin talaga ay napakahirap po sa buhay ang maghintay. Ngunit ito po ang inuutos sa atin ng ating Panginoon Diyos. No? Ang tinatahak po ng ating buhay talaga ay masalimuot, punong-puno po ng mga pagsubok. Ano po? Ngunit sa ating paghihintay ay nandoon po ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Siya ay tapat. Hindi niya puputulin ang kanyang relasyon para sa ating lahat. Pangako niya na I will be your God and you will be my people. Yun po ay hindi mapuputol ang covenant ng ating Panginoong Hesus. Meron po siyang sariling panahon. Hindi po siya nalilate. Hindi po siya maaga. Siya po ay parating perfect. Perfect timing ang lahat po ng kanyang pagsagot sa ating pananalangin. Maghintay at matuto lang po tayong maging patience. Sinabi rin po niya ito sa mga disipulo, no? Sinabi niya, "Wait for me." Maghintay sa akin. Ang Diyos po ang nagsasabi, no? Sinabi rin niya sa Isaiah chapter 49 verse 3, "I am the Lord, they shall not be ashamed that wait for me." Yun po ang pinapahiwatig ng ating Panginoong Hesus sa atin. Matuto po tayo maghintay. Ano po? Talagang sasagot ang Panginoon Diyos. Tapat po siya. Kung ang tao ay talagang pabago-bago at kadalasan ay hindi tapat, ang Panginoong Hesus po ay tapat. Alam niya ang bawat isa sa atin. Alam niya kung ano ang ating pangangailangan. At siya po ay tutugon kahit na tayo nasa gitna ng pandemyang ito, no? Maraming mga isipin tayong inaalala sa buhay. Sabi nga, siya ay Savior. Kung tayo ay nasa gitna ng karagatan na matataas
ang mga alon, malakas ang hangin at tayo palubog na, panay pa rin ang ating sagwan. Ando doon po ang ating Panginoon Jesus na handang tumulong po sa atin sa gitna ng unos, sa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay. Talaga po napakabuti ng ating Panginoong Jesus, tapat, mahabagin, at mapagmahal sa ating lahat. Kayo po sa ating pag-aalay, sinasabi po sa Malakay 3:10, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Purihin ang ating Panginoong Hesus sa pagsabi ng mga salitang ito. Tayo po ay magalay sa ating Panginoong Hesus na may galak sa ating mga puso. Walang sikap ang iyong buhay. O kaya'y paikot-ikot lang. Mga pangarap mo walang katumaran. Ilagan mo kay Kristo lamang. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Na bigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Lungkot ko'y papalitan niya ng galak. Nais ko rin pong magpasalamat sa lahat po ng mga ating mga kapatid sa pananampalataya na patuloy po nagiging tapat sa kanilang pagbibigay ng kanilang mga offering at ikapu. Salamat po sa mga ating mga kapatid na may mga paraan po ng kanilang pagbibigay. Una po, yung mga nagpapasundo po sa atin sa pamamagitan po ng kanilang pagsasabi na kukunin po sa kanilang lugar yung kanilang mga alay na ikapu. Ito po ay tinutugunan po ng ating mga elders kasama po ng mga deacon. Salamat din po sa ating mga kapatid na patuloy na nag-aalay na kanilang ikapu sa pamamagitan po ng remittances galing po sa ibang bansa. Ito po ay natatanggap po ng ating iglesia. Marami pong salamat. At meron din po tayong mga paraan ng pagbibigay tulad din po ng GCash na ipinapadala po through GCash at ito ay dumarating po sa ating BPI account. Marami pong salamat. At sa mga patuloy din po na nagkakaloob sa pamamagitan po ng ating through BPI account, ito po ay nakakarating po sa ating iglesia. Maraming pong salamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtatapat sa inyong mga ikapu at pag-aalay sa ating Panginoong Hesus. Samahan niyo po ako sa aking panalangin. Aming Ama, Diyos at dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin na kami magkaisa at magkapulong-pulong po at magkita-kita sa aming iglesia. Salamat po sa umaga na binigay mo sa amin lahat na punong-puno po ng pag-asa at pagkakataon para sa aming lahat. Salamat po aming Ama. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang. Salamat po kahit kami laging nagkukulang. Kayo naman po ay laging sobra-sobra kung magbigay. Aming Ama, hiling po namin sa inyo na pag-isahin mo po ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa iyo. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Tulungan mo po kami lumakad sa liwanag ng iyong mga salita. Aming Ama, idinadalangin din po namin sa inyo ang aming mga kapatid sa iglesia na nasa banig ng karamdaman. Sa pamamagitan mo, aming Ama,
Ikaw na aming dakilang manggagamot noon, ngayon at magpakailanman. Bigay mo po ang kahilingan ng kagalingan para sa mga may karamdaman sa aming mga kapatid. Ikaw po ang magbigay ng comfort sa kanila at ipadama mo po sa kanila ang katagumpayan ng kanilang panalangin, ang kahilingan nilang gumaling. Sa pamamagitan mo, aming Ama, sila ay gagaling at kami nananampalataya. Kami lahat ay makakatanggap ng iyong biyaya. Salamat po, aming Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Para po sa ating announcement ngayong umagang ito, ayan, at patuloy tayong nagpapasalamat. Welcome natin ang ating bisita. Nandito si Karil Tulob. Ayan, hello Karil. Ayun, sige, okay lang po, dyan lang po kayo sa inyong kinakauupuan. Ayun, so medyo hindi tayo makapagsama-sama dito sa unahan. And ganun din naman ang ating mga may birthdays ngayong month of October. So simulan na natin ang October 2020 birthdays and wedding anniversaries. Nung 1, si Perlita Cirilo. October 3, Rancel Pantoja, Lori Lisa Gonzalez, Sara May Caparas. At sa 5, si Maydi San Jose. And then 5 din si Jory Aizal Caraig. 6, Shoshana Ginet Goles. Roscadi Cirilo sa 7. 9 si Beta Lovey Bofil. Sa 10 si Jolita Nama. And then 10 din si Zach Usan Gimutaw. Joderick Lakdaw. And then 11 Harold Santos. 11 din si Sister Evelyn Bofil. Ayun. And then 12 Fatima Patron. 14 Darlene Luis Lozano. Regan Gawawa. And 15 Elisha Kirby Castro. Okay, 16 po, si Lenny Tunak. 17, Michael Derek Del Rosario. And then 18, Joperd Matthew Mendoza at Joseph Manaig. Sa 20 po, Sister Josie Manansala. 21, Joriel Caraig. 23, Mernelisa Elpa. 23, Esther Garcia. 26, Louis Matthew Canlas. Sa 26 din si Edwin Kaalim, Jos Miguel Sebastian, 27 Marian Canlas, Nipti Mia Dalagosa, 28 Francis Caparas. Okay, sa 28 din si Siley Jewel Berdolaga, Benedicto, si Pastor Benny Naparete, sa 28 ang ating pastor. Ayan. And then 30 si Paula Jane Concepcion. Okay po. And then 25 sa wedding anniversary si Edison and Janice Guevara. Okay po. Sa lahat po ng may birthday, ganito na lang ang gagawin po natin. Okay? Maari po bang tumayo ang ating may birthday at then ating mga may anniversary at ating bisita din. Okay. At kung kayo naman po ay nanonood ngayon sa amin at katabi nyo yung may birthday ayon, maari po bang stretch na lang natin ang ating mga kamay at samahan po natin sila at tayo po ay manalangin. Okay po ba yon? At sa lahat po na nagba-birthday, maaaring hindi po kayo natawag at birthday niyo po ngayong October. Ayan. At happy birthday po at happy wedding anniversary po sa inyong lahat. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Amen. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Una sa aming bisita ngayong araw na ito. Salamat sa buhay ni Karil, O God. At kayo po, Panginoon, O Diyos, ang patuloy na magdala sa Kanya sa lugar na ito upang mas lalo ka po niyang makilala sa buhay niya. At maraming salamat po at patuloy na ikaw ang magbibigay ng pagpapala sa anumang mga pangangailangan niya, anumang katugunan, Panginoon o Diyos, sa kanyang mga dalangin, O God. Maraming salamat po at kayo po, Panginoon, ang magpala at patuloy na magpakilala sa kanyang buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at wedding anniversary. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong taon ng kanilang buhay at sa kadakilaan mo at patuloy nga na ikaw, O Diyos, ang
tumugon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan at lahat ng mga pangako mo sa kanilang buhay. Maraming salamat at kayo po ang patuloy na magbibigay sa kanila ng mas malalakas pang mga taon, Panginoon o God, malulusog na taon, Panginoon, upang patuloy nga, O Diyos, na magamit pa, Panginoon, sila sa inyong ubasan. Maraming salamat po, Panginoon, maging nandun sa kanilang mga tahanan na nanonood ngayon. Kayo po, Panginoon o Diyos, ang patuloy na aabot sa anumang mga pangangailangan nila sapagkat walang imposible, Panginoon, sa inyo at kayo, Panginoon o Diyos, ay saan mang dako ay naroroon. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang pinagkakatiwalaan namin ng lahat ng bagay. Anuman, Panginoon o Diyos, ang aming mga hinihiling pa ay tunay nga po, Panginoon, ay ipagkakaloob mo, Panginoon, sa kanila. Purihin, Panginoon, ang dakilang pangalan at patuloy na madakila pa ang iyong pangalan sa kanilang mga buhay, O God. Maging sa nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa mga taon ng kanilang pagsasama at patuloy na punuin sila ng iyong pag-ibig, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka sapagkat ito ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Ayan, maraming salamat po. At patuloy po ang ating gawain every Sunday. Ayan, kung nagnanais po kayo na patuloy na maranasan ang sama-samang katulad po ng ganito, ng ating pagsamba, ang ating live experience. Ayun, meron tayong online experience na napapanood niyo po kami sa Facebook, sa ating page na Kabuyaw Bible Christian Church. Huwag pong kalimutang i-like din at meron din tayo sa ating YouTube at i-subscribe niyo rin po. Ayan, kung hindi man po kayo makakarating sa lugar na ito, ay tuloy-tuloy po ang ating pagsamba. Ano po, sapagkat naniniwala tayo, nasaan ka man, patuloy nakikilos ang Panginoon sa iyong buhay. At sa mga nandito po sa ngayon na nakakasama namin, maraming salamat po. At patuloy na wag nating kakalimutan na laging mag-register at yung sa ating health declaration. Ayon, kung hindi po tayo maabala pa, ay mas maganda pong makapag-register tayo online. Pero kung hindi naman talaga at maaring wala tayong data, ayun, pwede naman po pagdating naman po dito, ay bibigyan naman po kayo ng papel at upang i-fill out niyo po yun. Okay? So, maraming salamat po at magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Pero bago po yan, 6 na oras na lang. Okay, night of worship na. So mamaya po, ang gawain ng mga kabataan ay live na live niyong mapapanood sa ating Facebook page, ang ating night of worship. So mamaya po yan 5 p.m. Kaya patuloy namin na inaaniyahan kayo at samahan kami sa live experience nito or online fellowship na ito through Facebook po. So yun po, maraming salamat and God bless po sa bawat isa. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Kanya ang mga pag-iingat sa inyo pang di kayo magkasala at makapag-arap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Amen.
Minsan pa ating papurihan ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalaga. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na ibigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.